Guys, sa mga naghahanap ng budget-friendly, maliit na headset na halos wala kang suot. Ito nga pala ang Monster Air Mars XKT13. Medyo nahihirapan ako sa pagbigkas. SKT13 na ganito yung design niya. So, maliit siya. Isa to sa nagustuhan ko. Maliit siya at maganda yung sounds niya. So, ano nga bang meron dito? So, ang wireless headset or wireless earphone na to ay may maliit na stem. Ayan, kung mapapansin nyo, maliit na stem na may transparent design. Ayan, so kita mo yung loob niya, yung board niya at yung battery niya. Ayan, tsaka meron siyang Type-C port, nandito na yan. Tsaka may lanyard, parang power bank. Ayan, yung design niya ay parang power bank na 5,000 mAh na ganun. Basta may power bank na ganitong design. So, mapa-music man, movies, or call ay talaga namang hindi ka bibigoin netong Monster Air Mars na to. Kasi meron siyang Bluetooth 5.3 na stable connection, hi-fi sound quality para magbigay sa inyo ng magandang sound, of course, at meron siyang noise reduction for calls. Papakita ko or i-demo ko ang mic test nito later. Para naman makita nyo kung okay ba yung sound quality ng mic nito. Ito nga pala ang mic test ng Monster XKT13. Ayan, so again, kayo na lang umusga kung malinaw ba ang boses ko dito sa gamit kong headset na to. Yun lang. Laki ng drivers niya ay 13mm dynamic drivers katulad ng mga other earbuds ngayon or other earphone na lumalabas. Kaya naman may enjoy mo yung pakikinig ng music at ng movies. Tsaka maliit pa siya. Ulitin ko, maliit pa siya. Ang ganda niya suotin. Ayan, ganyan siya kaliit oh. Actually, sa other video ko, nasubukan ko na itong gamitin sa pagja-jogging. Yan, hindi naman siya madaling mahulog. Plus, pag nilagyan mo pa ng ear hook, okay siya. Swak siya, pati pwede mo din gamitin sa helmet mo nang hindi nasasaktan yung tenga mo. Sa akin, hindi nasaktan kasi tenga ko. Pagdating naman sa music playtime or continuous playing ay tatagal to ng 4 to 5 hours. Of course, depende pa din sa paggamit mo at including the charging case ay meron siyang 15 hours. Plus, pag chinarge ito sa outlet ay tatagal ng 1.5 hours at itong earbuds na to, pag chinarge mo naman sa charging case ay tatagal ng 1 hour. Yun, ganun lang naman. Tapos, of course, IPX5 na siya. So, kung mababasa ka man ng ulan or pagpapawisan or accidentaling mahuhulog mo to sa water ay walang problema basta hindi lang tubig dagat. Kasi, powered siya ng IPX5 kaya walang problema. Ayun. At mura lang to sa market. Of course, meron din siyang pros and cons. Ang pros nito, mura sa market, maganda yung design at maganda yung sounds. Ang cons nito ay mabilis malobat. Hindi ko gusto yung battery life niya. Mabilis malobat, tapos medyo delay siya sa game. Ayun lang naman. Although low latency nakalagay sa box, pero pag nag-play ka ng Call of Duty ay mayroong konting delay. Konti lang naman, hindi naman sobrang delay. Ayun na po. Salamat guys!